Dinala tayo ng ating mga paa sa isa na namang travel adventure. Today is very special dahil dadaling ko kayo sa isang lugar na matagal ko nang gusto mapuntahan. Ito ang Potsdam sa Germany. Sakto ang weather natin ngayon, medyo may kurot pa ang lamig ng spring pero sobrang ganda ng sikat ng araw. Perfect timing para sa ating first time visit dito. Alam nyo, pag sinabing Potsdam, karamihan ng turista ay dumidiretso agad sa Sanssouci Palace. Pero tayo, we're going somewhere a bit more hidden pero definitely equally grand. Nandito tayo ngayon sa paanan ng Pfingstberg Hill. Hakbang tayo paakyat sa tinatawag nilang hidden jewel ng city. Ito ay ang Belvedere Castle on the Pfingstberg. Habang naglalakad tayo dito sa path, mapapansin ninyo kung gaano ka-peaceful. It feels like a secret garden. Actually, itong Pfingstberg ay ang pinakamataas na point sa buong Potsdam. Kaya bago pa man tayo makarating sa main entrance, ramdam mo na yung excitement. Alam nyo ba ang salitang Belvedere ay hango sa Italian word na bel means beautiful at vedere means view? Kaya asahan ninyo na hindi lang ito basta castle, ito ay isang grand viewing platform. It was built not to be a residence kundi para lang pagmasdan ang kagandahan ng mundo mula sa itaas. And here we are, look at that facade. Pagkakita nyo pa lang sa mga towers at arcs, parang na-transform tayo bigla sa Italy. This is the architectural masterpiece of King Frederick William IV. Siya ang tinaguri ang romantic on the throne. Sobrang fan siya ng Italian Renaissance style at pangarap niyang dalhin ang Mediterranean vibe dito sa puso ng Prussia. Let's dive into some history. Nagsimula ang construction nito noong 1847. Pero alam nyo ba na hindi ito agad natapos? King Frederick William IV had huge plans. Dapat mas malaki pa ito kaysa sa nakikita natin ngayon. Pero dahil sa political unrest noong 1848 at medyo kinapos sa budget ang kaharian, napatigil ang konstruksyon. It was only completed in 1863 after he passed away. Kahit na hindi naabot yung original massive scale, ang resulta naman ay itong napaka-symmetrical at napaka-aesthetic na structure. Every corner here is a piece of art. Yung mga columns, yung texture ng bato. It tells a story of a king who just wanted to build something beautiful for the sake of beauty. Pumasok naman tayo sa loob. Dito sa main courtyard, this is where the magic really happens. Mapapansin ninyo ang tinatawag na reflection pool. Pag kalmado ang tubig, makikita ninyo ang refleksyon ng mga towers at arcs. Napakasiring tingnan, lalo na sa ganitong oras ng hapon. Ang sarap lang tumambay dito at isipin na 150 years ago, may mga royalty na naglalakad dito sa mismong pwesto natin. But wait, hindi lang ganito kaganda ang Belvedere. Here's a bit of a heavy trivia for you. Noong panahon ng Cold War, itong Pfingstberg area ay naging napakalapit sa border ng East and West Germany dahil ang towers ay overlooking sa mga military installations at sa Berlin Wall border, pinagbawal ang pagpunta ng mga tao rito. The castle fell into ruins. Naging abandonado siya, tinubuan ng mga puno sa loob ng courtyard at halos gumuho na yung mga dingding. But look at it now, mahirap paniwalaan na muntik na ito mawala sa mapa. Pero salamat sa mga local citizens at private donors na nagtulong-tulong after the Berlin Wall fell. Na-restore ito sa dati niyang ningning. It's a symbol of resilience na kahit anong gumuho, pwede muling buuin. Ngayon, ito ang highlight ng ating visit. Aakyat tayo sa mga towers. Sabi ko sa inyo kanina, 'di ba? Belvedere means beautiful view. Well, it's time to prove it. Medyo nakakahingal ang pag-akyat sa mga spiral stairs pero every step is worth it. Habang tumataas tayo, unti-unti nating nakikita ang skyline ng buong Potsdam. Makikita nyo ang 360-degree panoramic view. Mula rito sa itaas, kitang-kita ang Havel River, ang mga domes ng St. Nicholas Church at mga malalawak na park ng Sanssouci. On a very clear day, gaya ng swerte nating weather ngayon, matatanaw nyo ang silhouette ng Berlin, pati ang sikat na TV tower at mga Teufelsberg Hill. There's something about being on top of a tower in a castle. Parang humihinto ang oras. Ang sarap lang damhin ng hangin at titigan ang lawak ng Brandenburg region.
It makes you appreciate the history and the planning that went into this city. As we start to head down at pabalik sa exit, hindi ko maiwasang mapaisip. Itong Belvedere on the Finnsburg ay hindi lang siya basta bato at semento. It's a testament to a king's vision, a witness to the dark days of the Cold War, at ngayon, ito ay isang UNESCO World Heritage Site na pwedeng i-enjoy nating lahat. Our first time here in Potsdam was definitely one for the books. Minsan, may mga lugar na wala sa main tourist map ay ang nagbibigay sa atin ng pinakamagandang alaala. It's quiet, it's historical, and it's undeniably beautiful. Final tip para sa inyo, kung bibisita kayo, siguraduhin dalhin ang inyong kamera at ihanda ang inyong mga paa sa paglalakad. But more importantly, ihanda ang inyong puso na ma-inlove sa view. Sana nag-enjoy kayo sa vlog nito. Maraming salamat sa pagsama sa akin sa pag-explore sa Belvedere Castle on the Finnsburg. Well, that's it for today's vlog. Don't forget to like, subscribe, and click the notification bell for you to be notified every uploads I'll do. Gracias!